Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Purihin ng Panginoon. Narito na naman tayo para mag-aral ng kanyang salita. So, ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong The Best Season Yet. At ang ating verse po ay mula sa Ephesians 5:15 to 16. Sabi po, "Be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil." Amen. Basahin po natin ang ating Our Daily Bread. Life is a lot like the weather. It's seasonal. It has a way of pushing us into the next season whether we like it or not. And when pushed into the next season, we are often uncertain and even fearful of what it might hold for us. This is especially true of later seasons of life, when we are haunted by thoughts such as, will I be left alone? Will my health hold up? Will my money last? And will my mind stay fresh? As with every season of life, we have to make a choice to waste the season in fearful thoughts, or as Paul says, make the best use of the time because the days are evil. Sabi nga po sa nabasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 16. Regardless of your season, you can count on God's faithfulness. Amen. He says, "I will never leave you nor forsake you." So we may boldly say, "The Lord is my helper, I will not fear." Sabi po sa Hebrews 13:5-6, basahin po natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me?" Amen. Because you have God's presence and provision, you can make the most of your time in every season by following Jesus closely, spending time in His Word and prayer, loving and forgiving more freely than ever before, and serving others with joy and generosity. Amen. God has blessed us with our present season. Make the most of it. Amen. Nabibless ako dito sa ating morning devotion. Kasi kahapon lang, pinag-uusapan namin ni Ate Aiza, shout out po Ate Ai, yung minsan yung mga takot ba na pumipigil sa atin para mag-take ng leap of faith. Yung bang minsan may mga opportunity na dumadating sa ating buhay, or may mga chances na pwede nating i-grab, pero dahil nagkakaroon tayo ng fear na anong mangyayari, baka mahirapan ako or baka hindi ko kayanin, hindi natin tinatry. Andun lagi yung pagdududa natin. Katulad po sa case ko, 10 years na ako nag-work dito sa company, and andun na yung pag-iisip na gusto ko nang mag-try ng other workplace or other country naman. Pero laging andun yung fear na kakayanin ko kaya, baka mamaya hindi naman ako makuha, or baka mahirapan ako makahanap ng work, yung mga ganun. Pero yun nga, napakaganda ng assurance ng Panginoon dito na sabi niya, "I will never leave you nor forsake you." So, kasama natin siya. Kaya kahit saan tayo pumunta, kahit saang bansa ka pa pumunta, kahit anong trabaho ang mapuntahan mo, kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya anong ikakatakot natin? Yun nga yung napag-usapan namin kahapon na kung hindi natin i-grab yung opportunity, or kung hindi tayo magta-try ng bago, hindi natin malalaman at maaaring magkaroon tayo ng regrets later on na sana pala tinry ko. Pero pag let's say mag-push tayo na i-try natin at hindi tayo makakuha ng trabaho kaagad, or hindi tayo ma-accept dun sa gusto nating country na puntahan, so what? Ibig sabihin, hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi natin ikamamatay kung mag-fail man tayo doon. Ibig sabihin, hindi yun ang plano ng Diyos sa atin. May mas better plan siya. At saka, yung pagdadaanan natin ngayon, hindi natin pagdadaanan na mag-isa kasi kasama natin ang Diyos. Kaya alisin natin yung ating mga takot at manampalataya tayo ng buong puso sa ating Panginoon na ano man yung season ng ating buhay,
nandun man tayo sa season na tayo ay masagana, season of harvest, andun man tayo sa season ng pagtatanim na nakakapagod, kailangan mo talaga magtiyaga, andun man tayo sa season na tayo ay tumutubo, nag-grow, kasama natin ang Diyos with every season, wala tayong dapat ikatakot kasi alam naman natin na ang ating Panginoon ay siya ang may-ari ng lahat. Ang ating Diyos ay mayaman. Hindi niya tayo pagkukulangin, nasa pangako niya yan. At sabi nga niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, sabi po dito, sa buhay natin, sabi dito sa Our Daily Bread, parang seasonal. Minsan hindi pa tayo ready pumunta doon sa next season, ay pinupush na tayo, At nagkakaroon tayo ng mga takot. Pero just go with the season, At hingin natin yung tulong ng Panginoon na mapagtagumpayan natin yung lahat ng pagdadaanan natin on that season, And yung deception kasi ng Diablo, kasi sabi po dito, God has blessed us with our present season. Make the most of it. So yung deception po kasi ng Diablo, minsan sabihin niya, you only live once. So gawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi po. Yes, we only live once. We only have one chance at life. So gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag nating sasayangin yung season na ibinigay sa atin ng Diyos sa walang katuturan na bagay. Magpapakalunod tayo sa alak, sa bisyo. Tapos, di ba walang katuturan, nasayang yung buhay mo. Sana, sinunod mo na lang yung kagustuhan ng Panginoon, nagkaroon pa ng katuturan o nagkaroon pa ng silbi yung oras mo, di ba po? So, in every season, make the most of your time by following Jesus closely. Sabi po dito sa ating Our Daily Bread, sabi nga niya, because you have God's presence and provision. So, kasama natin lagi ang Diyos, hindi na tayo pababayaan. So, gawin natin lahat, ang best natin for every season. Let us follow Jesus closely. Let us spend time in His Word and prayer. Loving and forgiving more freely. So, bakit kaya loving and forgiving more freely? Kasi po, pag hindi tayo nagpapatawad at hindi tayo marunong magmahal, laging mabigat sa kalooban po natin, lagi po nating daladala yan. So, hindi natin may enjoy yung season kasi andun lagi yung bigat sa ating puso. Hindi natin ma-appreciate yung beauty ng season na pinagdadaanan natin kasi ang laging ang focus natin is andun sa kabigatan sa ating puso. So, let us love and forgive freely than ever before. And let us serve others with joy and generosity. So, tumulong tayo sa kapwa. Kumbaga, gamitin natin yung season na ito na magkaroon tayo ng impact sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng impact bilang mga anak ng Diyos. Mai-represent natin sa kanila, maipakita natin sa kanila yung pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. So, let us serve others with joy and generosity. And most of all, let us serve the Lord faithfully. So, yun po yung mga bagay na pwede nating gawin to make most of our season. Unahin muna natin yung sa Panginoon and the rest will follow. Sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang some of these things, kundi all these things shall be added unto you. So, wag po tayong mag-aalala pag inuna natin ang Panginoon. The rest will follow. Hindi niya tayo pababayaan sa ating finances, hindi niya tayo pababayaan sa ating pamilya, hindi niya tayo pababayaan sa ating mga trabaho, or sa ating school kung tayo ay nag-aaral, Basta ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. So, do not waste your season, do not waste your life sa mga bagay na makamundo at walang katuturan. Kasi, later in life, pagsisisihan nyo din yan. Sino ba ang nagpakasawa sa bisyo na hindi nagsisi sa huling sandali ng kanilang buhay? Kung kailan meron na silang cancer, may mga sakit, may hypertensive na sila, kung kailan na-stroke na sila at hindi na makagalaw, saka pa lang nila pagsisisihan yung mga bisyo nila. So, why go there kung magagawa mo naman na ma-enjoy ang present season mo nang hindi mo nire-risk yung sarili mo, 'di ba po? So, humingi tayo ng sabi po dito sa reflection, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Let us tell Him, Lord, give me the grace to accept life right where it has put me,
and help me to overcome the fear that would waste my days. Give me the wisdom and desire to make every day count for you. Amen. So wag din nating hahayaan na masayang yung ating panahon, yung ating oras, yung ating araw dahil sa takot natin po. So let us grab every opportunity, serve the Lord as much as we can, help others as much as we can, and enjoy the season while we are in it po. So, mahirap man, masaya, malungkot, masagana, or hindi, i-enjoy po natin every season dahil kasama natin ang Diyos. So, lahat ng yan, kaya natin mapagtagumpayan basta kasama natin ang Diyos. Amen? So, basahin ko po ulit sa Ephesians 5:15-16. Be careful then how you live, not as unwise but as wise. So maging wise po tayo sa ating pamumuhay. Making the most of every opportunity. Sulitin po natin lahat ng opportunity because the days are evil. Amen. So if we have the opportunity to serve, if we have the opportunity to help, if we have opportunity to do good things, gawin po natin po. And sa ating kung may mga opportunity tayo na nag-aalinlangan tayo, natanggapin because of fear, let go of your fear. Ibigay mo sa Panginoon yan kasi nangako siya. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya go for that opportunity, grab that opportunity, and humingi tayo ng tulong sa Diyos na samahan niya tayo at tulungan para mapagtagumpayan. Amen. So salamat sa Panginoon kasi ito ay kasagutan dun sa lagi naming pinagpipray na guidance and wisdom sa aming mga decisions. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, for your words. Thank you for your assurance, Panginoon. And thank you sa kalinawan, Panginoon, na ibinigay nyo bilang kasagutan sa aming panalangin, O Lord. Day by day, week by week, pinapanalangin namin, Panginoon, na bigyan nyo kami ng guidance, Panginoon, sa aming mga future decisions. And this is your answer, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to let go of our fears, to let go of our doubts, to let go of mga things, Panginoon, that hinder us from grabbing the opportunity na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon, from experiencing the blessing that you are showering us, O Lord. Help us to make the most of every season in our life, Panginoon. Help us to serve you, serve others, Panginoon, and every season of our life, Panginoon. At tulungan niyo kami na gawin ang lahat ng yun without fear, but with joy. Hallelujah. With joy and faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ibigay sa inyo lahat ng aming burdens, O Lord, upang ma-enjoy po namin ang bawat season ng aming buhay. At humingi po kami, Panginoon, ng patuloy na wisdom, at kalakasan, Panginoon, guidance as we go through our current season, Panginoon. At give us the confidence, Panginoon, na pagtatagumpayan namin, Panginoon, lahat ng pagsubok ng season na ito dahil kasama namin kayo, Panginoon. Be our confidence, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, and bless this day, O Lord. Pakaingatan niyo rin kami sa maghapon na ito, Panginoon, saan man kami naroon. Nawa pagpalaan niyo po lahat ng hawakan ng aming mga kamay. Padaluyin niyo po ang inyong favor patungo sa amin through our colleagues, our classmates, our teachers, our employers, our family members, and everyone around us, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Gawin niyo rin po kaming pagpapala sa lahat ng tao sa paligid namin. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. At pag nagkaroon po tayo ng opportunity for this day, grab that opportunity at ipagkatiwala natin sa Panginoon. God bless po.